Yung kasing ano, iba una ang sinasabi nga nila, liwasan yun. Tapos biglang hindi na magiging liwasan, magiging grandstand na. Ibig sabihin doon sa may luneta na, baka natakot. Una yun. Okay? Dahil sa sobrang dami, baka dumiretso sa Malacanang. Pangalawa, yung impeachment na supposedly dapat immediately ipapasa sa speaker at yung speaker magdi-decide kaagad. Dapat ganun eh. Ganun dapat kabilis yun. Hindi nangyari. Hindi pa nangyayari o hindi na mangyayari, feeling ko kasi nga natatakot sila dito sa mangyayari sa January 13. So, feeling ko wala na. Mukhang pababayaan po muna nila ito at sa tingin ko ito na talaga magiging hudyat. Kasi alam nyo, eto ha, baka kala nyo walang topic ako. May topic ako. Panoorin muna natin ito. Pasok. Sabi ko sa inyo may topic ako eh. Mahigit 1 milyong taga-Iglesia ni Cristo ang inaasahang dadagsa sa peace rally laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Asahan na raw ang matinding traffic dahil ilang kalsada ang isasara sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kasado na ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Lunes. Nasa 1 milyong miyembro ng INC ang inaasahang dadalo sa rally mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya ngayon pa lang, pinaplano na ng LGU ng Maynila at ng MMDA kung saan papapwestuhin ang libu-libong sasakyang daragsa sa Lunes. Halos 20 designated parking areas ang itatalaga ng MMDA. Papayagan ng INC members na mag-park ng sasakyan sa isang lane ng ilang kalye sa Maynila. Pero kung may sasakyan na hahambalang sa daan, hindi raw mangingimi ang MMDA na isyuhan sila ng violation tickets o ipahatak ang mga sasakyan. Dapat isang lane lang ang sasakupin. Hindi po pwedeng sakupin yung buong karsada. Dahil kung magkaroon po ng emergency, kailangan po may dadaanan ang mga emergency vehicle. Dahil sa dami ng inaasahang tao, may mga isasara ring kalye. Kabilang ang Katigbak Drive, South Drive, Rojas Boulevard. Grabe no, ang daming isasarang karsada. Hindi kaya nila ginawa ito para wag talaga makapasok yung mga tao din. May hirapan din eh. Di ba ho? Although, part ng, ang dahilan nila, part ng pag-aayos nila yan eh. Di ba? Part ng pag-aayos nila. Pero sa akin, wag dapat tayo magpapapigil mga kababayan. Di ba? Wag tayong magpapapigil na pumunta ho dyan kahit ho ganyan ho kadami ang isasarang mga karsada. PM Calao, Bonifacio Drive, P. Burgos at Maria Orosa. Magpapakalat naman ng mga tent at portalet ang MMDA para sa mga dadalo sa rally. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, pagtutuunan naman ng emergency response at peace and order sa rally. Nag-alert na rin po si Mayor. Uy! Grabe oh! Lourdes Bilabiray, maraming salamat. Spokesperson at Head of Communication Office of the Mayor, City of Manila, Princess Abante. Alam nyo ba kung sino tatay nito? Ha? Alam nyo kung sino? Walang iba kung hindi si Congressman Abante. Ganyan ang hindi ko alam mo, wala namang masama diyan. Hindi naman illegal 'yan na magtalaga ka ng isang anak mo bilang spokesperson ng mayor. Pero parang sa akin, parang walang delikadesa, no? Hindi, I mean, isipin mo na lang kunwari, gusto mo yung anak mong mapwesto doon sa kung saan meron ka, di ba? Kung saan nandun ka, yung authority, ikaw, kahit ba ibig sabihin natin magkahiwalay ang LGU o ang mayor at saka ang mga congressman kahit sila ay nasa legislative, ang pangit pa rin tignan. Di ba? Binky Lastra Channel, salamat po. Ang pangit to eh kasi kamag-anak na lang. No wonder. No wonder. Sino ba yung health parang something director ng Maynila? Nga? Wala ninyo kung sino. Kamag-anak din ng mayor. I think asawa ata. Correct me if I'm wrong. Coco Boutique Japan, salamat po.
yung asawa ho ni Madam Hani Lacuna ay yun din ang parang head sa isang departamento sa Maynila. So parang kamag-anak corporation. Ano to? Ano ba? I mean, hindi ho bawal yan, hindi po illegal yan, pero konting kahihiyan naman. Sa mga nearby hospitals para in case merong magkaroon ng minor na mga medical needs, meron din kagad na mapupuntahan. Para makameno sa traffic, sinuspinde na rin ng Malacanang ang pasok sa klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Maynila at Pasay sa Lunes. Sa Cebu City naman, wala pang anunsyo kung isususpinde ang pasok o kung may isasarang kalye. Pero ayon sa organizer ng peace rally doon, tinatayang aabot sa 300,000 ang sasama sa rally nila. Tiniyak naman ng Philippine National Police na hindi maaapektuhan ng peace rally ang mga nakaschedule na programa ng sinulog. Ang peace rally na yan ng iglesia ay bilang pagsuporta raw nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay ng pahayag nitong sayang sa oras ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa balwarte ng mga Duterte sa Davao City, may daan-daang libong INC members din na may... Grabe yung news, ano? Parang talagang idinidiin nila, isuporta daw ito kay Marcos. Sa pagsabi na wag i-impeach si BP Sara Duterte. Pero alam naman natin ang katotohanan, di ba, mga kababayan, di ba? Alam naman po natin na kaya po yan ginawa, dahil ayaw po nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Whether sinabi ng Pangulo yan o hindi sinabi, ayaw nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Yun eh. Huwag na nating balubaluktutin ng katotohanan ng media. Ito kasi mga media noche talaga. Isa sa peace rally. Nakatakdang isara bukas hanggang sa Lunes ang ilang kalsada sa Davao City para Salamat po sa mga nagko-congratulate. Kanina po nagsayawan na po tayo. Kaya thank you very much po. Daan sa ikaraos na programa. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña. Ayan. Tapos ito. Tingnan nyo itong statement na to, ha. Ito yung kasabay ho ito na lumabas. Kaya magugulat ka talaga eh. Kasi parang praning na talaga kayo, no? Praning na kayo sa gagawin ng iglesia. Hindi kasi siguro nabalitaan nila na maraming grupo. Meron nga ako isang malaking grupo pa. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yun, ha. Kasi tinanong ko nung isang araw, wag mo na lang sabihin. Pero dyan, suporta ang buong natin yung grupo. Para wag mo na lang sabihin. O di wag! Pero susuporta ang buong Kaya hindi lamang po INC yan. Hindi lamang po INC ang susuporta sa 13. Abangan nyo na lang. Hindi sila magkukulay violet. Pero susuporta sila. Kaya mantakin mo, sobrang dami niyan. Sobra talagang dami yan. No? Magandang gabi, Pilipinas. Kung mahal detalye ho sa pangin ang kanilang karapatang bumoto upang makapili ng mga karapat-dapat na mga halal na opisyal sa darating na midterm election. Hana, ba't ka nanonood? Walang panuuran? Hindi ko na nga chinismis eh. Nag-comment ka pa. Si Ma'am Hana, oh. Wala ako sinabi. Hindi ko nga sinabi. Bakit yan namang nag-comment? Nabasa ko patuloy. Ay, thank you very much po, madam. Ngayong taong kasalukuyan. At ayon po sa AFP, ito ang solusyon sa mga isyong panlipunan at hindi ang kudeta o military junta. Kasabay nito, pinaigting na rin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang kanilang intelligence operations. Kasama na ang gagawing background checking sa mga kakandidato. Si Mark... Sabi mo kasi violet. Bakit? Violet. Gay lingua yun eh. Di nyo alam yun. Pag blue, violet, pag pink, ganun. Wala namang politika doon. Congrats, Banat Bay. Salamat po. Thank you very much. Gabriel sa balita. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi kudeta o military junta ang solusyon sa mga isyong panlipunan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, ngayong nalalapit na ang eleksyon, dapat na gamitin. Ito may pagka-weird dito sa balita na to eh. O sa statement ni Browner.
bigla-bigla siyang maglalabas na hindi kudeta ang solusyon. Pansinin ninyo to ha, pansinin ninyo. Kasi kung wala namang usapan, kung wala namang bulong-bulungan na nangyayari sa loob ng Armed Forces of the Philippines, di sana wala nang ganyang statement. Bakit nagbigay ng statement si Browner na hindi kudeta ang solusyon? Tapos ito'y before January 13 pa. Kasi meron nagsabi sa akin, nagsabi lang naman, may nagkikwento lang naman sa akin. Sabi sa akin, Banat Bay, alam mo ba na merong bulong-bulungan na nangyayari? Sabi ko, ano ba yung bulong-bulungan? Sismisa na naman yan. Ano ba ang bulong-bulungan? Hindi, basta meron talagang bulong-bulungan na nangyayari sa loob ng uniform personnel. Sabi ko, anong uniforme ba yan? Baka naman pang basketball team lang yan. Hindi, basta meron talagang bulong-bulungan na nangyayari. Talagang hindi na satisfied itong mga retired. And when they say retired, sila lang yung nagsasalita kasi sila lang yung maaring magsalita. Pero yung buong sentimento ng buong uniform personnel daw ay naandoon sa mga retired generals. Sabi ko, totoo ba? Kasi alam nyo ako, hindi po kasi ako yung hindi po ako yung tipo ng tao na gullible. As in, hindi ho talaga ako ganun. Ako ay na-orient ng mga libro, ng buhay, na lahat ng bagay kay-questionin mo. So, kini-question ko kahit ba gusto ko na yung mga nadidinig ko, kini-question ko kagad. Sabi ko, totoo kaya yan? Baka naman malabo yan. Kahit yung kausap ko ay may tiwala ako. PH update, isa pa to. Ano din to Kuha rin ng video ito Pero maraming salamat PH update ang dami mong update. Na video ko na. Okay lang yan. Sa mga kumukuha ng video natin, lagi ko naman sinasabi, para kumalat ang katotohanan, it doesn't matter whether sa akin mapunta ang views o sa inyo mapunta ang views. Kasi hindi naman importante mahalaga sa akin na mabuhay. Pero kung kukita kayo, gamitin nyo yung video, walang problema. Walang problema sa akin yan. Hindi ko po kayo i-copyright, okay? Yan, itaga nyo na yan. Hindi ko ugaling mag-copyright dahil kumuha kayo ng video ko. Huwag nyo nang papangitin yung video ko, ha? Hirap na hirap na nga ako mag-adjust ng filter, tas pangapangitin nyo pa. Pag pinapangit nyo, talagang ka-copyright nyo kayo. Yeah, biro lang. Anyway, eto na nga. So, meron nga ako narinig na bulong-bulungan. Hindi ako naniniwala. Until napanood ko ito. Kasi, out of nowhere, kung wala namang bulong-bulungan, bakit ka bilang AFP chief magsasalita ng ganito? Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi ako ayoko nga maniwala Kasi alam mo naman, meron nagsalta, sabi daw ni ganito, may mangyayari, may maganito, meron ng mga galit na mga opisyal, may mga ganyan. Hindi, ayoko na lang magsalita kung sino yon. Ngayon, ayoko maniwala. Kasi nga, ako yung hindi masyadong naniniwala sa chismisan Gusto ko talagang makita bago mapaniwalaan. Tapos biglang nagsalita si Browner ng ganito, napanood ko. Sabi ko, pambihirang buhay ito. So, kino-confirm niya na meron talagang bulungan na nangyayari. Panoorin pa natin. Taong bayan, ang karapatan nilang bumoto para itama ang mga nakikita nilang mali sa gobyerno. Kasi nga po maraming nagko-complain ngayon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na... So ayan, talagang literal niya na sinasabi, marami po nagre-reklamo, marami nagko-complain. Marami pong problema sa ating bayan. Bukas sa bukas, wala ka na. Sabihin sa'yo nung boss nilang mataba. Sino yun? Bahala kayo kung sino yun. Yung boss nilang mataba. Bakit yung Browner na yan nagsasalita ng ganyan? Bukas wala na yan. Demanda niyo yan. Yeah? Solusyon ay magkaroon ng military kudeta or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Kita nyo? Bakit siya nagsasalita ng hindi po solusyon ang military junta o kudeta? Pinararating niya yan
sa mga nasa baba. Kasi syempre hindi mo naman mahahatid yung balita ng mabilisan kung hindi mo gagawin in public. Di ba? So ginawa niya in public na hindi solusyon yan. So ibig sabihin, meron talagang usapang nagaganap. Yun lang naman na sinasabi ko. Okay? But again, ako naniniwala pa rin ako na hindi dapat magkaroon ng marahas o madugong revolusyon o rebellion. Ako, I totally disagree with rebellion. Parang awa nyo na. Hindi natin kayang magkaroon ng rebellion sa Pilipinas. Huwag ko kayo mawalan ng loob. Dahil tandaan ninyo, Diyos lang po nakakaalam kung paano ang tamang solusyon. And rebellion is not the way. Okay? Para lang ho sa atin yun po ang aking 100% na paniniwala. I totally disagree with rebellion. Okay? Para lang ho sa alam natin kasi baka mamaya kung ano na masasabihin na. Pero ito, isa lang ang ibig sabihin nito. Itong sinasabi ni Browner na ito, na meron talagang usapang nangyayari. Meron talagang hindi satisfied sa pagtakbo ng gobyernong ito. Kasi sinasabi niya dito, may mga nagko-complain. Ayaw lang niyang ginagawa niya, general yung kanyang yung statement. Nagko-complain na taong bayan, di ba? I mean, sino ka? Hindi, ibig sabihin, it's not for you to say that. Kasi hindi naman yun ang concern mo, taong bayan. You are not voted by the people. Hindi ka political figure. Hindi ka opisyal na yung binoto. Ibig sabihin, hindi ikaw ang dapat maghatid ng mensahe na ang taong bayan ay nagrereklamo na. Hindi. Ibig ko lang sabihin, yung kanyang pananalita ay simpleng-simple lang. Nakadirected yon sa mga tauhan niya, sa nasasakupan niya. Ibig sabihin, yung mga tunay na nagrereklamo o yung merong bulong-bulungan na kudeta ay nanggagaling doon sa loob. Naintindihan natin? Kasi ba't ka magsasalita ng ganito out of nowhere? Using natin yung election natin, gamitin. Sabi nito, boss, ba hindi po pwede na itama na lang nila kung kamalian sa Pilipinas? Ganun po kaya yun? Pwede naman nila Legal way. I agree. GTB, salamat po. Legal way of doing it, I agree. How? You ask the Constitution. Sa Constitution po, sinasabi ng ating Constitution na ang Armed Forces ay to protect ang Constitution at ang taong bayan. Wala po sinabing posisyon. Pagbabasahin niyo po ang Constitution. So, depende yan sa interpretasyon kung paano po protektahan ng AFP ang Konstitusyon at ang taong bayan. Kasi kung ang pananaw ng AFP tinatarantado na ang Konstitusyon, they can protect the people. Natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung... dapat di ba Comelec ka nagsasalita niya? Huwag na tayo magkudita. Ayusin na lang natin ang pagboto. I mean, alam mo yun, kung ang tinutukuyan mo ay taong bayan, you are not the right person to say it. Ang dapat magsalita niyan, Comelec, di ba? O kaya yung mga presidente, yun ang pwede magsalita niyan kasi elected. Pero ikaw, bilang chief of staff ng AFP, it's really obvious na merong bulong-bulungan na nangyayari. Gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yun. Sabi nitong isa, binayaran ba ni Sara Duterte ang INC para mag-rally idol? Halatang loyalista to. Sa tingin mo mababayaran ng INC ng mga Duterte para mag-rally? So sinasabi mo ba na bayaran ng INC? Ganyan mag-isip ang mga loyalista. Ganyan sila mag-isip. Iniisip nila na binayaran ng mga Duterteng INC. So sinasabi nila bayaran ng INC. Ganyan ang mga loyalista.
para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future Mayaman ng INC. I know. Of course. ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa harap nito, pinaigting na rin daw ng AFP ang kanilang intelligence operation. Kita nyo? Kung taong bayan talaga, bakit biglang pinaigting ang intelligence operation ng AFP? Anong point dito? Simple lang. Ang point dito is meron talagang nabulong-bulungan na nangyayari. Ngayong 2025 midterm elections, kasama na rito ang pagsasagawa ng background check sa mga kandidato upang hindi malusutan ng mga kandidato na may impluensya ng dayuhang bansa. Titingnan po natin yung kanilang background. So meron Sabi nitong isa, hoy! Magaganda kami dito sa Lebanon. Pastilan, batiin mo naman kami. So ibig mo sabihin, Sky Marino na to, pag maganda lang, yun pwede kong batiin? Sa tingin mo, ganun ako kababaw? Pag maganda lang? Magandang araw sa inyo, ha? Binabati ko po kayo lahat. Ilang taon na po ba kayo? De, biro lang. po tayong background check. And pag meron po kaming nakita, no, na mga red flags, we will inform the COMELEC about this. Dahil nga po, ayaw natin maulit yung nangyari nung nakarang eleksyon na may mga nakalusot na mga kandidato. Ang Philippine National Police Browner, trabaho nyo ba yan? Pag meron daw sila nakitang kandidato na okay. Sige na nga. nakatutok naman sa pagpapalakas sa cybersecurity upang masiguro Nagpaparinig na si Brownie. Oo nga eh. na hindi maapektuhan ng anumang dayuhang bansa ang idaraos na halalan sa Mayo. Kasama na rito ang paglaban sa AI o Artificial Intelligence na maaaring gamitin sa pagpapakalat ng fake news. And we're looking also of using AI to combat po. Not them using AI against us, but us using AI to preserve po yung election. Uy, Marbil, ang dami mong alam. Sa totoo lang, ang dami mong alam. Huwag mo nang pakialaman yan. Alam mo kung paanong pakialaman mo? Yung peace and order. Nakita mo ba yung ginahasang kababaihan? Naku, grabe. Gusto ko. Naku. Ayoko na. Sa totoo lang, ako busit ako dun eh. Sa totoo lang ha. Sabi ko, wala na, pasama na talaga. Tapos yung malalaman na nakadroga. Tapos yung pinost ko na yung sa sasakyan. Pambihira, oo. Dati kasi, pag nakabukas lang yung bintana, di ba? Doon lang dudukutin yung cellphone mo. Ngayon hindi, binuksan ng pinto. Ganun na sila katatapang. Kasalanan ba ni Marbil ito? Abay, may parte na kasalanan ni Marbil ito. Kasi siya ang head ng PNP. Dapat paigtingin niya ang police visibility. Hindi ang inaatupag AI, election, COMELEC, ano ba? Ang daming problema ng bayan natin, lalong-lalo na sa peace and order. Tapos yan ang iniisip mo, ano? Ito, alam mo, Marbil, ikaw talaga ang pinaka, sa tingin ko, pananaw ko lang naman eh. Ikaw talaga ang pinakamalalang PNP chief. Po natin. Nakikipagtulungan na rin ang PNP sa COMELEC para pigilan ang makabagong paraan ng vote buying gamit ang money transfer sa mga e-wallet account. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag. Ay, nako, alam nyo, masyado kayong maraming pinagtutuunan ng pansin. Dapat to ang inaasikaso nyo na lang po muna yung safety, di ba? Ng ating bayan. Kawawa na eh.